Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, mga tagapakinig. Sa atin pong nakaraang episode ng Genesis series ay napag-aralan po natin kung papaanong muling nabuo ang pamilya ni Jacob at kung papaanong muling nakasama ni Jose ang kanyang ama at mga kapatid. Nakita din natin kung papaanong pumanaw si Jacob, kung papaano siyang pumanaw ng mapayapa at masaya sa piling ng kanyang anak na matagal na niyang hindi nakasama. At mula nga noon, si Jose na ang kumupkup sa kanyang mga kamag-anak sa Egypt kung saan unti-unting dumami naman ang kanilang lahi. Pero ang tanong, anong klaseng buhay ang naghihintay sa kanila sa Egypt? Manatili kaya ang magandang relasyon ng mga Egyptians at ng mga Hebrew hanggang sa pagdaan ng mga panahon? Ano ang mangyayari sa bayan ng Diyos sa oras na pumanaw si Jose at ang hari na naging mabait sa kanila? Yan po ang ating tatalakayin sa episode na ito mga kababayan. So pagkamatay ni Jacob, ipinagpatuloy po ni Jose ang kanyang mga patakaran sa bansang Egypt. Dahil wala nang maipambili ang mga Egyptians ng pagkain at ang taggutom ay lalo pang lumalala, napilitan ang mga Egyptians na ibenta yung kanilang mga lupain at mga hayop sa hari. Tuwang-tuwa ang hari kay Jose dahil matalinong pamamahala ay hindi siya naging tiwali. Siya ay naging isang mapagkakatiwalaang katiwala ng mga kayamanan ng hari. Hindi niya ninakaw o kinurap yung mga lupain o mga properties na ibinebenta ng mga Egyptians. Kumbaga, si Jose po ay naging halimbawa ng isang opisyal na hindi kurap, kung kaya't ang bansang Egypt ay naging masagana sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang mga Egyptians naman, nung maibenta na nila yung kanilang mga lupain sa hari, naging tenant sila ng hari. Kumbaga, ang buong bansa ay naging tenant ng hari. Ibig sabihin, sila po ay magtatrabaho sa lupain na hindi na kanila. Pwede nilang kainin yung bunga ng kanilang mga pananim, pero 5% nito ay kailangan nilang ibalik sa hari bilang tax. Ganyan ang naging buhay ng mga Egyptians sa ilalim ng pamumuno ni Jose. Pero ang mga Hebreo, namuhay sila ng sagana at malaya sa bansang Egypt. Meron silang magandang lupain na ibinigay ng hari. Ang kanilang mga pangangailangan ay ibinibigay ng gobyerno ng walang buwis. At ang kanilang mga anak, binigyan din ng karapatang magkaroon ng edukasyon. Lahat ng ito ay pinahintulutan ng hari sa paniniwala na utang nila ang lahat kay Jose at sa Diyos na sinasamba nito, kung kaya't nag-survive ang Egypt sa taggutom na sumasalanta ng mga panahong yon sa buong mundo. Pero alam nyo ba na paglipas ng mga panahon, isa-isang nangamatay ang lahat ng mga taong pinagkakautangan ng loob ng bansang Egypt. Pumanaw si Jose sa edad na 110. Sa mga panahong yon ay patay na rin yung kanyang mga kuya maliban kay Benjamin na kanilang bunso. Siyempre kalauna namatay din naman si Benjamin. So inimbalsa mo yung katawan ni Jose alinsunod sa kaugalian ng mga Egyptians. Pero bago siya mamatay, sinabihan niya yung kanyang mga kalahi na darating ang time na aalisin din sila ng Diyos diyan sa Egypt. At kapag nangyari yon, huwag nilang kakalimutan na isama yung kanyang mga buto pabalik sa Kanaan at ilibing siya kung saan siya ipinanganak. So sa madaling salita, itong mga buto ni Jose ang nagsilbing paalaala sa mga Hebreo na sila ay hindi mga taga-Ehipto, kundi sila ay mga manlalakbay lang o mga dayuhan sa lugar na yon. At darating ang time na kailangan din nilang umalis doon. So dumaan pa ang maraming mga taon, isang bagong hari ang nailuklok sa trono ng Ehipto. Isang hari na hindi kilala si Jose. Hindi kilala in the sense na hindi dahil wala siyang alam tungkol kay Jose. Hindi niya kilala si Jose dahil sinadya niyang hindi kilalanin si Jose. Nais niyang burahin si Jose sa kasaysayan ng Egypt at alisin ang lahat ng mga records tungkol sa kanyang mga nagawa. Kasi si Jose po ay isang Hebreo at ayaw ng haring ito na maitala sa kasaysayan na may isang dayuhan na nagpayaman at tumulong sa kanilang bansa sa panahon ng taggutom. Ayaw ng hari nun. Gusto ng hari na mapunta lahat ng credits sa royal family at hindi sa kung kahit kanino man, lalong-lalo na sa mga dayuhan. Ayaw niya nun. So itong bagong hari, nagpatawag siya ng pulong ng lahat ng mga opisyalis ng kaharian, lahat ng mga tagapayo, even the religious leaders are included. And this meeting is about how they will handle
the Hebrew issue, kung paano nilang masusolusyonan ang problema sa mga Hebrew. Kasi nga, yung mga Hebrew nung mga time na yon, itong lahi ni Jose, talagang dumami sila ng husto sa Egypt. Ang sabi ng hari doon sa meeting, lalong dumadami ang mga Hebreo dito sa ating bansa. At ngayon ay mas marami pa sila sa atin. Kailangan natin silang mautakan, kailangan natin silang maisahan, sabi ng hari. Kasi baka pag lalo silang dumami, makisanib sila sa ating mga kaaway kapag nagkaroon ng gera. At bigla silang magsialis dito sa ating bansa. So malaking kawalan sa kanila yon. So yan yung naging agenda ng hari dito sa pagpupulong na yan, ano? Alam kasi ng hari na sobrang laki na ng populasyon ng mga Hebreo sa kanilang bansa. At hindi na lang sila nakatira sa bayan ng Goshen. Kumbaga, kumalat na nga itong mga Hebrew na ito sa iba't ibang panig ng kaharian. At sa paglipas nga ng mga panahon, nagkaroon na rin sila ng sariling mga kayamanan, nagkaroon na sila ng sariling mga ari-arian, nakagawa na rin sila ng pangalan sa sining, sa ekonomiya ng Egypt. Kaya kapag umalis itong mga Hebrews na ito, malaking kawalan talaga sa bansang Egypt. So, ang sabi ng hari dun sa meeting, utakan natin sila. Hindi niya sinabi sa kanila na paalisin. Ang sabi niya, utakan. Isahan. Kasi, kailangan pa sila ng hari eh. Yung presence nila, kailangan pa ng king para sa kanyang mga susunod na project. Kasi kumbaga, ito yung time na nag-uumpisa pa lang itong bagong hari sa kanyang pamumuno eh. And he looked upon the Hebrews as tools sa kanyang personal na interes. At itong mga Hebrews naman, although laganap na nga sila sa iba't ibang panig ng bansa, nanatili silang hindi nakikihalubilo sa mga Egyptian, lalo na sa kanilang religion. Itong mga Hebrews na to, nanatili silang tapat sa kanilang lahi at sa kanilang religion. Kumbaga, nagkaroon pa rin talaga ng barrier na nagpapahiwalay sa mga Hebrews at sa mga Egyptians. So, nung mabuo yung plano kung paanong ihahandle itong issue sa mga Hebrews, naglabas ng utos ang hari na ipunin ang lahat ng mga Hebreo sa isang lugar. Kumbaga, lahat ng mga Hebreo na nasa iba't ibang panig ng bansa inutusan na magsibalik sa kanilang bayan sa Goshen. At nag-utos din ng hari na kumpiskahin ang lahat ng kanilang mga ari-arian sa iba't ibang mga panig ng bansa, and even their wealth, yung kanilang mga kayamanan, kinumpiska din niya ng hari. So itong mga Hebrews, syempre nagtaka sila, ano ba to? Bakit mayroong bagong patakaran? Bakit ganito yung ginagawa ng hari sa atin? Pero syempre wala naman silang magagawa. Hindi naman nila bansa yun, lang sila doon. Kumbaga, nag-sojourner lang sila doon, di ba? Although marami yung kanilang populasyon, wala naman silang kapit sa pamahalaan. Wala na si Jose. So, from the time na nawala si Jose, nawalan na rin sila ng koneksyon sa gobyerno. Siguro kung meron mang mga Hebrews na nagkaroon ng posisyon sa gobyerno, the possibility is pinag-aalis ito lahat ng bagong hari kasi nga meron siyang plano eh. So nung makabalik na sila dun sa Goshen, naglagay yung hari ng mga tagapagpaatag o mga taskmasters para pamahalaan nga itong mga Hebrews. At binigyan sila ng trabaho na ikinagulat nila kasi trabahong pang-alipin yung ipinapagawa sa kanila eh. And again, wala naman din silang nagawa. Sinasaktan sila, pinapahirapan sila habang pinagtatrabaho sila. And the project is to build the city of Pithom and Rameses. Kumbaga, gusto kasi ng hari na magtayo ng dalawang city. So itong dalawang city na to, yung Pithom and Rameses, this is being built in honor for the king. Kumbaga para sa karangalan ng bagong upong hari eh. So ginawa niyang trabahador itong mga Hebrew, babae, lalaki, matanda, bata, wala siyang pinatawad eh. Lahat ginawa niyang alipin eh. Para maitayo nga itong dalawang city na kanyang gustong itayo ano. Wala namang magawa itong mga Hebrew dahil kinamkam na nga ng hari yung kanilang mga properties at kayamanan. So paano silang mabubuhay? Paano silang kakain? So kung gusto nilang kumain, they have to work. They have to follow the orders of these taskmasters. So, pinapakain sila ng gobyerno pero kailangan nilang pagtrabahuhan yon. Pero alam nyo, kahit inaalipin na ng mga Egyptians itong mga Hebrews nung time na yon,
napansin ng mga Egyptians na, kahit inaalipin sila, lalo pang dumadami ng dumadami ang populasyon ng mga Hebrews. Kumbaga, lalo pang dumubli So, nag-alala ngayon tong hari. Sabi niya, ano bang gagawin natin sa mga to? Lalo silang dumadami. Inaalipin natin pero lalo silang dumadami, sabi nung hari, So, nagkaroon na naman ng meeting sa palasyo. And after that meeting, naglabas ng utos ang hari. And by this time, gusto ng hari na pagpapatayin ang lahat ng mga sanggol na lalaki na ipapanganak ng mga Hebreo. Pero kapag ang sanggol babae, buhayin yan. So, ganyan yung naging batas ng hari, So, malamang magtaka kayo. Brother, bakit lalaki lang yung gustong ipapatay ng hari? Alam nyo kasi, itong si Haring Faraon, ginamit ito ni Satanas Ginamit ito ni Satanas sa kanyang plano. Alam ni Satanas na mayroong isang lalaki na ipapanganak sa lahi ng mga Israelita na magsisilbing tagapagligtas nila. So para mapigilan yon, ginamit ni Satanas itong si Faraon para hindi maipanganak itong lalaking ito o hindi mabuhay itong sanggol na ito na ipapanganak. So that's the reason kung bakit lalaki lang yung ipinapatay ni Haring Faraon, kung bakit mga babing lalaki lang. Kasi ginagamit nga siya ng demonyo And another thing, kasi yung mga lalaki, yan talaga ang lumalaban sa gera So kung konti lang yung lalaki na magsisilaki dito sa mga Hebreo, magiging mahina sila. Hindi sila, dumami man sila, hindi sila ganun kalakas kasi puro babae yung mga sumunod na henerasyon diba? So yan yung two possible reasons kung bakit pinapatay ni Faraon yung mga sanggol na lalaki at hindi mga babae. So ipinatawag ng hari yung dalawa sa mga pangunahing kumadrona na nagpapaanak dito sa mga Israelita o sa mga Hebrews. Si Pua at saka si Zifra. Sila kasi yung pinakasikat na kumadrona sa mga Hebreo noon nung mga time na to. So pinatawag sila ng hari. At sinabi sa kanila, kayo, eto gagawin nyo kapag mayroong sanggol na lalaki na ipinanganak ang mga Hebrea, patayin ninyo. Pero pag babae, iligtas yung buhay, sabi nung hari. Nung marinig yun ng dalawang kumadrona, natakot sila. Nasindak sila kasi malaking kasalanan sa Diyos yun Mukhang hindi nila kayang sundin yun. Pero syempre, dahil nasa harap sila ng hari, umuo sila. However, nung matapos nga yung meeting at nagsibalik na sila sa kanilang mga trabaho, ano ginawa nitong dalawang kumadrona? Hindi nila sinunod yung hari. Binuhay nila yung mga sanggol na lalaki. And in turn, natuwa naman ang Diyos dito sa ginawa ng dalawang kumadronang ito. And ayon nga sa Biblia, binigyan sila ng Diyos ng biyaya. They found grace and blessing from God dahil dun sa kanilang mga ginawa. Nalaman ng hari na hindi sinunod ng mga kumadrona yung kanyang utos. So ipinatawag niya itong si Zifra at saka si Pua. At sabi nung hari, ba't hindi sinunod yung iniuutos ko sa inyo? Gusto niyong ipapatay ko kayo, sabi nung hari. Ano sagot ng dalawang kumadrona? Kamahalan. Kasi itong mga babaeng Hebrea, hindi sila katulad ng mga babaeng Egyptia. Ang mga Hebrea po ay mas mabibilis manganak kumpara sa mga Egyptians na babae. Hindi pa kami dumadating, nakapanganak na sila. Sagot-sagot nitong dalawang kumadrona, Siyempre, hindi naman din nila pwedeng patayin yung bata kung naibigay na nila sa nanay o kung hawak-hawak na ng nanay, di ba? So, nagngit-ngit sa galit tong hari. Sabi niya, hindi pwede to. So, nagpatawag ulit siya ng pulong sa palasyo na nagsidatingan ulit yung mga opisyalis at mga tagapayo. And by this time, ang agenda, alam nyo kung ano mga kababayan? Ang agenda ngayon is kunin ang lahat ng mga lalaking sanggol na ipinanganak ng mga Hebreang ito at ipagtatapon sa ilog ng Nilo. Hayaan silang mamatay doon. Pero kapag babae, again, okay lang na mabuhay. So, yun yung bagong agenda, Kunin yung mga batang lalaki sa kanilang pamilya, sa kanilang ina, at ipagtatapon sa ilog ng Nilo. So, kumbaga, mas naging marahas yung hari ng mga time na to So, agad-agad, nagpadala ng mga sundalo doon sa Goshen. And not only soldiers, mayroon ding mga Egyptian citizens o mga civilians na nagpunta doon sa Goshen para ipatupad yung batas ng hari. Sa pilitan nilang pinasok yung bahay ng mga Hebreo at pinagkukuha yung mga
kalalakihang sanggol. So syempre, nanlaban yung mga tatay o yung mga kamag-anak na lalaki nitong mga sanggol na ito. Syempre, sino ba naman tao ang hahayaan na bigla na lang kunin ng sundalo yung kanyang anak o yung kanyang kapatid? Nanlaban din talaga tong mga Hebreo dito sa mga sundalong Egyptians, no? Pero syempre, mas armado itong mga Egyptians, napatay lang sila. And on that day, nabalot ng kagimbal-gimbal na iyakan at pagmamakaawa ang buong lungsod ng Goshen dahil nga dun sa pagkuha dito sa mga sanggol. At ito, hindi lang ito isang araw ginawa, mga kababayan. Nagpatuloy ito ng mga sumunod na araw Kumbaga talagang sinigurado nila na walang sanggol na lalaking buhay dyan sa Goshen. At alam nyo kung anong ginawa dun sa mga sanggol? Parang mga sako ng bigas na binabalibag na lang dun sa sa mga caravan. Pag hila dun sa sanggol, ihahagis dun sa caravan. Parang mga parang mga parcel. Alam niyo yung mga parcel, diba? Ganun yung ginawa nila dun sa mga sanggol. Inipon nila sa mga caravan at sabay-sabay na itatapon yun dun sa ilog ng Nilo. Ganyan kalupit yung ginawa dun sa mga Hebrews nung time na yon, nung ipanganak si Moises, mga kababayan. At sa kasagsagan nga nitong massacre na ito, may isang sanggol naman ang ipinanganak sa lahi ng angkan ni Levi. Isang sanggol mula sa mag-asawang Amram at Jochebed. Itong mag-asawang ito, naniniwala sila na malapit ng iligtas ng Diyos ang mga Hebreo sa kamay ng mga Egyptians. So gusto nila na mapanatiling buhay yung kanilang anak para nang sa gayon kung lumaya man sila sa kamay ng mga Egyptians, kasama nilang buhay yung kanilang anak. So ginawa nila ang lahat para lang maitago yung bata. And they succeeded. Alam nyo, naitago nila yung kanilang anak for 3 months. Pero ang problema, habang patagal ng patagal, lalo namang humihigpit yung paghahanap nitong mga Egyptian soldiers. Kasi natuklasan nila, marami pa palang mga sanggol na lalaki na itinago ng kanilang mga magulang. So mas lalo silang naging mahigpit sa paghahanap. So dito na problema itong mag-asawang Jochebed at Amram. Paano nila itatago yung bata sa mga susunod na araw? Tiyak na mahuhuli na sila Baka kamukat-mukat mo, patayin na lang sa harap nila yung bata di ba? At alam nyo kung anong naisip nitong mag-asawa. Sabi nila, total, papatayin din naman nila yung sanggol pag nakita nila. And tiyak na wala talagang kapag-apag-asa na buhayin itong batang ito. So mas mabuti siguro kung ipaanod na lang natin sa ilog. Kumbaga, gagawa sila ng isang basket, ilalagay nila yung bata doon, tapos ipapaanod nila sa ilog. Kung kalooban ng Diyos na mabuhay itong batang ito, mabubuhay ito. Mapupunta ito sa kamay ng isang mabuting tao. Pero kung talagang kalooban ng Diyos na ito'y mamatay, wala silang magagawa. At least, namatay yung bata sa kagustuhan ng Diyos, hindi dahil sa kagustuhan ng mga Egyptians. So, yun yung naging desperate move nitong mag-asawa. Ganon din naman papatayin din naman siya. So, bakit hindi na lang abandonahin sa ilog yung bata? Baka sakali may makapulot pa't mabuhay, di ba? So, gumawa si Jochebed ng isang basket na gawa sa tambo. At alam nyo, habang ginagawa niya yung basket na yon, iyak ng iyak si Jochebed. Kahit naman sino, kahit man ikaw ang ina lumagay ka sa kalagayan ni Jochebed, habang ginagawa niya yung basket, umiiyak siya Mabigat sa loob yung ginagawa niya. Hindi niya alam kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanyang anak. Pwedeng mamatay yung kanyang anak, pwedeng mabuhay. Nasa Diyos na lang talaga ang awa. Pero syempre, pinapanalangin niya sa Diyos na sana mabuhay yung anak niya. Kasi no choice na wala na rin silang maisip na paraan So, nung matapos yung basket, sa huling pagkakataon, iniyakap nga ni Jochebed itong kanyang anak at nagpaalam siya. And maagang maaga pa lang, wala pa yung mga sundalo, hindi pa nag-uumpisa dun sa kanilang trabaho, nagpunta sila sa tabing ilog at naghanap nga sila ng spot kung saan pwedeng iwan yung bata. At yun nga, nakakita sila ng matalahib na lugar sa ilog at dun nila iniwan yung bata. Isipin nyo, pwedeng lamunin ng buwaya yun, pwedeng gapangin ng ahas yun, o kung may anaconda man dun sa part na yun, So talagang masakit kay Jochebed yun, pero pinagpasa Diyos na niya yung kanyang anak kumbaga. At hindi rin naman niya pwedeng bantayan yung anak niya maghapon. Hindi pwedeng hindi siya umuwi sa kanila kasi tiyak na paghihinalaan siya ng mga sundalo kapag nakita nilang walang tao dun sa bahay ni Jochebed. Diba? Iisipin ng mga sundalo na baka talagang meron silang tinatagong bata kaya tumakas sila.
So magiging wanted sila ngayon, di ba? So umuwi si Jochebed sa kanila na umiiyak. Wala siyang hinto sa pananalangin sa Diyos na sana ay ingatan ang kanyang anak anuman ang mangyari dito. Pero alam nyo, iba yung ate ng bata. Kasi meron siyang ate, si Miriam. Hindi umalis si Miriam dun sa lugar na yon, dun sa tabing ilog. Binantayan niya yung kanyang kapatid. And from a distant place, pinagmamasdan niya kung ano mangyayari dun sa kanyang kapatid. Nagkataon naman noong mga panahon na yun, noong mga oras na yun, nasa tabing ilog yung prinsesa ng Egypt. Naglalakad-lakad siya habang yung kanya mga abay nagtatampisaw nga sa ilog. At alam nyo, parang may anghel na humihila dito sa paa ng prinsesa papunta dun sa lugar kung saan nandoon nga itong bata. At di nga nagtagal, napansin ng prinsesa bakit parang may gumagalaw dun sa banda roon. So nung nilapitan ng prinsesa yung talahiban, ayun nga nakita niya yung basket at gumagalaw-galaw yung basket. At hindi lang yun, meron siyang naririnig na boses o iyak ng bata dun sa loob ng basket. So sabi niya dun sa kanyang abay, kunin mo nga yun, ano yun? Sabi niya, tatakas siya kung ano yun And then nung kunin ng abay yung basket, nagulat yung prinsesa. Merong isang malusog at napakagandang bata sa loob ng basket. Umiiyak na para bang ilang araw nang pinabayaan doon at hindi pa kumakain. So ito naman puso ng prinsesa, parang nakurot yung kanyang puso Parang lumambot yung kanyang puso doon sa kalagayan ng bata. So habang pinagmamasdan ng prinsesa yung bata, sabi niya sigurado ko anak to ng isang babaeng Hebrea. Kasi makikita mo naman yung pagkakaiba ng ibang lahi, di ba? And aware itong prinsesa kung ano yung utos ng kanyang ama na pagpapatayin lahat ng mga batang lalaki ng mga Hebrea. So sabi ng prinsesa, anak to ng isang babaeng Hebrea. At naisip niya na malamang gusto ng nanay nito na iligtas yung kanyang anak. Pero wala na talaga siya sigurong maisip na paraan kundi ang iwan yung bata dito sa ilog. Hindi niya pinatay ginawa niya ng magandang basket. So meaning, gusto ng nanay na maligtas talaga o mabuhay pa yung kanyang anak. At ito yung naisip ng prinsesa. Kasi syempre sino nga namang ina ang hahayaan na paslangin yung kanyang anak ng ganun-ganun na lang, di ba? Kumbaga wala na lang talagang choice yung nanay nito para mailigtas yung kanyang anak kundi gumawa ng ganung kadesperadong hakbang. So naisip ng prinsesa ganito, kukup-kupin ko tong bata. Ituturing ko tong tunay kong anak. At kayo, sabi niya doon sa mga abay kayo, siguraduhin yung walang makakaalam nito Sikreto lang natin to. Ituturing kong parang akin ang batang ito. Tuturing ko siyang tunay kong anak, sabi niya doon sa mga abay niya. So habang nag-uusap sila, si Miriam, yung ate ng bata, matamang pinagmamasdan niya yung mga nangyayari. At nadinig niya yung usapan nitong prinsesa tsaka nung kanyang mga abay. So maya-maya bigla siyang sumulpot. Nagulat yung mga nandun. Kamahalan, nais niyo po bang ihanap ko kayo ng magiging yaya niya? Tanong ni Miriam dun sa prinsesa. Siyempre yung prinsesa nagulat sa pagsulpot ni Miriam. Naisip nung prinsesa na baka narinig ng bata lahat ng pinag-usapan. So no choice yung prinsesa kundi sagutin yung tanong ng bata. Sige iha, dalhin mo tong batang to at alagaan mo siya para sa akin, sabi ng prinsesa. Bibigyan kita ng sweldo, sabi niya. So tuwang-tuwa ngayon nito si Miriam. Alam niya na walang magagawa yung prinsesa sa tanong niya Kasi syempre narinig niya yung usapan. So no choice yung prinsesa kundi isama siya sa sikreto. So umuwi nga to si Miriam sa bahay nila na dala-dala yung kanyang kapatid. At tuwang-tuwa, maligaya siya na nasave yung buhay ng kanyang kapatid. And then nung makauwi nga siya, sinabi niya sa nanay niya, Nay, ito na po yung kapatid ko. Alam niyo ba na nagdesisyon ang prinsesa na ampunin siya? At gusto ng prinsesa na alagaan natin ito para sa kanya at bibigyan niya tayo ng sahod. Nakita niyo yung blessing na ginawa ng Diyos dito sa pamilya ni Jochebed at ni Amram. Hindi na nga pinatay yung anak nila, binigyan pa sila ng sahod. At yung anak nila is magiging royal blood pa pagdating ng araw. Nakita niyo yan? So in short, sinagot ng Diyos ang panalangin ni Jochebed. So baka may magtaka sa inyo, hindi ba siya nasita habang papauwi siya? Bakit siya may dalang bata?
Hindi ba siya napansin ng mga sundalo? Siguro meron siyang kasulatan na dala-dala. Baka meron siyang letter from the princess na huwag gagalawin itong batang ito. Hindi natin alam. Pero one thing is sure, nakalusot yung bata. Successful na naibalik yung bata sa piling ng kanyang ina nang walang aberya mula sa mga sundalo ng hari. At halos maiyak-iyak naman sa sobrang kaligayahan ito si Jochebed nung makita niya uli yung mukha ng kanyang sanggol, nung marinig niya yung iyak nito. So ngayon makakasama na niya yung kanyang anak hanggang sa paglaki, di ba? Pero syempre batid ni Jochebed na darating din yung time na kukunin ng prinsesa yung kanyang anak para doon palakihin sa palasyo, para doon pag-aralin. At posible na mailayo ng tuluyan itong bata doon sa kanilang Diyos na sinasamba. Kasi sigurado pag ito lumaki sa palasyo, pasasambahin ito sa mga Diyos-Diyosan ng mga Egyptians eh. So naisip yun ni Jochebed at hindi siya makakapayag ng ganun. So habang lumalaki yung bata, tinuruan ni Jochebed na sumamba itong batang ito sa tunay na Diyos. Tinuruan niya kung papaanong manalangin, kung papaanong sumamba sa Diyos na kanilang sinasamba. At ipinamulat niya rin dito sa batang ito na masamang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Masamang lumuhod sa harap ng mga rebultong gawa ng kamay ng mga tao. Isang Diyos lang ang dapat sambahin. At yun ay ang Diyos na nasa langit na may lalang ng lahat ng mga bagay. Siya lang at wala ng iba. Kasi naniniwala si Jochebed na itong binhi ng kaalaman na itinanim niya sa isip ng bata, uusbong ito. Mamumunga ito sa kanyang puso sa hinaharap. Hindi ito mababaliwala. So sa murang edad pa lang, tinuruan niya yung bata ng tama, ng katotohanan. At yun naman talaga ang tama, mga kababayan. Kasi sabi nga sa Kawikaan 22:6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka tumandaman siya, ay hindi niya hihiwalayan. So ito yung nasa isip ni Jochebed habang pinapalaki niya yung kanyang anak sa kanyang poder. Para in case na ito'y napunta na sa palasyo, nakatanim sa isip nito na masama ang mga ginagawa sa palasyo, na mayroon lamang isang tunay na Diyos na dapat sambahin. At itong mga aral na ito ang magsisilbing proteksyon ng kanyang anak mula sa pagmamataas, mula sa mga bisyo sa loob ng palasyo, at mula sa kung anumang mga karumihan na mai-encounter niya dun sa loob ng palasyo. Itong mga aral na ito ang magsisilbing guide niya kung ano yung mga bagay na dapat gawin at hindi dapat gawin. At yun nga, dumaan ang mga taon at naging 12 anyos itong bata. At sa edad na 12, nagdesisyon na po ang prinsesa ng Egypt na kunin na itong bata mula sa kanyang ina. Kailangan na niyang tumira sa palasyo para doon na siya lumaki at doon na rin siya magkaroon ng edukasyon kasama ng mga kabataang maharlika doon. So mahirap man sa kalooban ni Jochebed, wala siyang magagawa kundi hayaan na mailipat yung kanyang anak from her humble place papunta nga doon sa palasyo. At mula noon ay naging opisyal na anak ng prinsesa itong batang ito at binigyan nga siya ng pangalang Moises. Moises means sinagip. So ibig sabihin, alam din talaga ng mga tao na itong batang ito'y hindi tunay na anak ng prinsesa. Kasi sa pangalan pa lang sinagip, diba? Isipin mo bakit sinagip yung pangalan niya. So by its name, magkakaroon ka na ng ideya na hindi tunay na anak ito ng prinsesa. At yun, inamin naman niya yun sa kanyang amang hari eh. Hindi naman niya sinikreto yun eh. Kasi kung sinikreto niya yun, syempre tatanungin ng tatay niya sinong ama niyan. Oh. Malaking kahihiyan kapag sinabi ng prinsesa na disgrasya siya, di ba? So inamin niya rin sa hari na hindi niya yan tunay na anak. At yung pangalang Moises na sinagip, it's obvious na hindi nila kadugo itong batang ito. Sinagip lang nila ito. Pero kahit ampun lang itong batang ito, alam nyo, napamahal ito sa hari ng Ehipto eh. Napamahal siya sa hari to the point na gawin siyang tagapagmana or crown prince. At bilang tagapagmana, syempre kailangan magkaroon siya ng mataas na edukasyon sa militar at sa sibil, sa pamamahala sa hukbong sandatahan at sa pamamahala sa mga sibil na usapan.
At pinag-aral din siya ng architecture, mga kababayan. Ang sabi sa Aklat ng Gawa ng mga Apostol sa chapter 7 verse 22, tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at naging makapangyarihan ang kanyang mga salita at mga ginagawa. So, naging powerful si Moises. Kasi nga, naging crown prince siya. Kumbaga, siya yung itinuring na tagapagmana ng trono eh. Hindi naman siguro i-consider ng Biblia na powerful siya kung wala siyang mataas na posisyon sa royal family, di ba? So, ganun yan mga kapatid, mga kababayan. At dito, nakita natin si Satanas talunan. Remember, si Satanas ang gustong magpapatay kay Moises. Kaya ginamit niya ang haring Faraon. Pero ano nangyari? Yung bata na gusto niyang itumba, ngayon naging crown prince sa Egypt. Parang yung nangyari kay Joseph, ano? At hindi lang siya crown prince. Siya ay naging isang magaling na military officer. At ito ang naging dahilan kung bakit nakuha ni Moises ang respeto at katapatan ng mga sundalo sa Egypt. At maraming mga prinsesa sa Egypt ang nais na mapangasawa siya. Pero dahil doon sa turo na itinuro sa kanya o iminulat sa kanya ng kanyang tunay na ina, hindi siya naging attached sa mga kababaihan sa royal court. At sa halip, alam ni Moises na itinalaga siya ng Diyos sa isang napakahalagang misyon. Alam ni Moises yun. Kasi ang Diyos hindi naman pinabayaan si Moises nung siya'y nasa palasyo na eh. Nakikipag-communicate ang Diyos sa kanya habang siya'y lumalaki. May mga anghel na bumibisita kay Moises sa kanyang panaginip. At doon sinasabi ng mga anghel na ito yung misyon na inihanda sa kanya ng Diyos. Alam ni Moises yun mga kababayan, meron tayong basihan sa Biblia nun. At ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng kanyang marangyang buhay sa palasyo, hindi niya hinayaang mahulog ng husto yung kanyang loob dun sa hari at maging sa kanyang nanay-nanayan. Hindi siya na-attach dito sa kanyang pamilyang kinalakihan. Ang puso ni Moises is nandoon sa kanyang tunay na pamilya. At bilang si Moises ang tagapagmana ng trono ng hari, obligasyon ni Moises na pag-aralan ang lahat ng karunungan ng Egyptian religion. Dahil kapag siya ay naging hari na, siya na rin ang magiging pinakamataas na pari ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Pero hindi nagpadala si Moises, hindi niya isinuko ang kaalamang natutunan niya sa kanyang ina na naitanim sa kanyang isip nung siya'y bata pa. Alam nyo, ang tingin ni Moises dun sa Egyptian religion kahangalan. At madalas nakikipagdebate siya dun sa mga pari ng Egyptian religion na nagtitrain sa kanya, no? At alam nyo, dumating pa nga sa punto na pinagbantaan siya ng mga pare na if you will not adhere to our religion, you will possibly lose the crown. Pwedeng mong maiwala ang corona. Pero hindi natakot si Moises. Pakialam ba ni Moises kung mawala sa kanya yung corona? Tinawanan niya lang yung mga banta na yun eh. Pero anong magagawa nitong mga paring ito kundi magbanta lang? Alam nila kung gaano ka-impluensya itong si Moises. Di ba nga sabi dun sa binasa natin kanina, yung kanyang mga salita ay makapangyarihan. Ang kanyang mga gawa ay makapangyarihan. Because Moses is a very influential person during that time, mga kababayan. Hulog na hulog sa kanya ang puso ng hari at nasa kanya rin ang katapatan ng mga sundalo. So anong magagawa ng banta sa kanya, di ba? Pero syempre, hindi naman maiiwasan na meron talagang mga inggitero. Meron ding mga taong naiinggit kay Moises. Meron ding mga taong gusto siyang pabagsakin. But syempre, ano magagawa nila, di ba? Moses is very powerful and very influential person. At sa pagdaan ng mga panahon, lalong lumawak pa ang impluensya ni Moises sa kaharian. Yung kanyang kahusayan ang nagdala sa kanya sa gitna ng atensyon ng buong bansa. Kahit sinong general, kahit sinong politiko, kahit sinong historian, scholar o matatalinong tao sa Egypt ay walang makapantay sa kanya. Napakahusay niya, napakalakas niya, napakatalino niya. At ang buong bansa nakatingin sa kanya as the real heir apparent o tagapagmana sa trono. Pero alam nyo kahit ganun, kahit ang buong bansa ay halos nasa kamay na o nasa palad na ni Moises, nanatili pa rin sa kanyang puso ang pananampalataya sa Diyos at pag-ibig sa kanyang angkan na pinagmulan. Hindi niya itinuring na mahalaga sa kanyang buhay ang matawag na prinsipe sa Egypt. Ano sabi sa Biblia? Hebreo 11:24,
sa pananampalataya. Nang nasa hustong gulang na si Moises ay tumanggi na siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. So si Moises, kahit siya'y prinsipe, hindi niya inaring mahalagang bagay yung pagiging prinsipe. Ang umiral kay Moises yung faith, yung pananampalataya. Yun ang nagdala kay Moises habang siya'y nasa palasyo. Hindi yung mga karangyaan ng palasyo, hindi yung mga karangyaan ng royal family. Nabuhay si Moises ayon sa pananampalataya ng kanyang angkan na pinagmulan. At habang tinitingnan niya yung trono ng kanyang lolo, habang tinitingnan niya yung korona na nasa ulo nito, habang tinitingnan niya yung lawak ng nasasakupan ng maharlikang pamilya, habang tinitingnan niya yung buong sandatahan ng Ehipto na pwedeng pamunuan niya balang araw, ang sabi ni Moises sa sarili niya, walang-wala ito sa kaluwalhatiang ibibigay ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Ang koronang ginto ay hindi kailanman maitutumbas sa putong ng buhay na ibibigay ng Diyos sa Kanyang mga anak. So yan ang pananampalataya ni Moises. Mas mahalaga kay Moises ang Diyos kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto. So nanatili si Moises sa royal court hanggang sa mag-edad siya ng 40. At nung siya'y 40 years old na, that was the time na natuon ang kanyang isip sa kanyang mga kababayan, sa kaawa-awang kalagayan ng mga Israelita. Alam nyo ba, may mga pagkakataon na kinakausap ni Moises yung mga matatanda sa Israel at nakikisimpatya siya sa kanila sa hirap na pinagdadaanan nila. Pinapalakas ni Moises ang loob ng mga Israelita at sinasabing darating ang panahon na ililigtas sila ng Diyos sa gitna ng mga hirap na kanilang pinagdadaanan. At madalas, sa tuwing nakikita niya na may mga Israelitang pinapahirapan, nilalapitan niya agad at pinagtatanggol niya. Wala namang magawa yung mga namamahala kundi ang umiwas na lang. Kasi kaysa naman makabangga nila yung tagapagmana ng trono, di ba? Yun nga lang, nagtataka sila. Ano bang meron sa mga alipin na ito para ipagtanggol sila ng crown prince? So yun ang hindi maintindihan ng mga Egyptians. Bakit ang bait-bait ni Moises dito sa mga alipin na to? So hanggang isang araw, nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ni Moises, mga kababayan. At ito ay dahil sa isang insidente. Nakakita si Moises ng isang tagapamahala na sinasaktan yung isang kaawa-awang Israelita. Binubugbog. So biglang nagdilim ang paningin ni Moises at nilapitan niya. At nung makalapit siya, walang warning, hinampas niya yung Egyptian sa ulo hanggang sa mamatay. Hindi naman mamamatay yung kung sa katawan niya tinira di ba? Sa ulo niya yung tinira kaya nga niya napatay So nanlaki yung mga mata nitong Israelitang iniligtas niya. Hindi makapaniwala kung bakit ang isang mataas na Egyptian pumatay ng kapwa niya Egyptian para lang sa isang alipin. Kahit si Moises nagulat dun sa bilis ng pangyayari kasi nagdilim yung paningin niya So nagpalingalinga si Moises, tinignan niya baka mayroong ibang nakakita, no? At sa paniniwalang walang nakakita dun sa insidente na yon, maliban nga dun sa Israelitang iniligtas niya, hinila niya agad yung bangkay nitong Egyptian at dinala sa gitna ng buhanginan at dun niya inilibing. And that was the turning point sa buhay ni Moises, mga kababayan. Para sa kanya ito'y decision making na to Wala nang atrasan nito, nakapatay na siya Ito na yung time na kailangan niyang gumawa ng desisyon kung haharapin ba niya yung kanyang tadhana o hindi. Again, alam ni Moises kung ano yung kanyang mission sa mundo. Alam niya na siya ang gusto ng Diyos na gamitin para iligtas ang mga Israelita. So he grabbed the opportunity. Nagpunta siya sa Goshen at kinausap niya yung mga matatandang Israelita doon. At ang sabi niya, this is the time. Ito na yung panahon para maging malaya kayo sa kuko ng mga Egyptians. Pero ang tanong, naniwala ba sa kanya yung mga Israelites na kausap niya? Hindi. Sabi-sabi ng mga Israelita, sino ba tong tao na to? Nababaliw na ba to? Kasi hindi nila alam na prinsipe yung kausap nila Sikat si Moises sa mga Egyptian pero hindi siya sikat sa mga Israelites.
Kasi yung mga Israelites, hindi naman nila nakikita yung mukha ng mga matataas na tao sa Egypt eh. Ang lagi nilang kaharap is yung kanilang mga taskmaster tsaka yung mga putik na pinoproseso nila eh. So wala silang ideya kung sino tong taong nakikipag-usap sa kanila. So kinabukasan, habang nagmamasid sa pagtatrabaho ng mga Israelita, nakakita si Moises ng dalawang Israelitang nag-aaway. Siguro walang tagapangasiwa na nandun nung time na yon para awatin sila. So mabilis niyang nilapitan itong dalawang ito at sinaway sila sa kanilang pag-aaway, no? And alam ni Moises na isa sa kanilang may kasalanan, pero pumagit na siya eh. Wala siyang pinanigan sa kanila eh. Basta siya inawat niya lang. Tumigil kayo sabi niya. Huwag kayong mag-away. Pero sa halip na magpaawat itong nag-umpisa ng gulo, tinulak pa siya. So meaning, hindi talaga nila kilala kung sino tong si Moises. Biruin mo, itinulak niya yung crown prince. At alam nyo, hindi lang siya itinulak, sinigawan pa siya. Sabi sa kanya, sino ka ba para maging pinuno at tagapaghusga sa amin? Gusto mo ba akong patayin gaya ng ginawa mo kahapon sa isang Egyptian? So ano ibig sabihin nito mga kababayan? Posible na yung lalaking pinag-ugatan nitong away na ito, walang iba kundi yung lalaking iniligtas ni Moises dun sa kamay ng Egyptian. Yan ang possibility niyan mga kababayan. So halos namutla si Moises dun sa narinig niya. Kasi maraming tao na nakarinig dun eh. Maraming tao nung time na yun dun. So narinig nila yung sinabi nitong isang Israelita, no? At yun nga, napansin ni Moises na pinagbubulong-bulungan na siya ng mga tao. Sabi siguro, di ba isang Egyptian yan? Bakit pinatay niya yung kapwa Egyptian niya? At syempre, hindi lang naman mag-isa si Moises. Since siya ay crown prince, sigurado meron siyang mga alalay. So itong mga alalay niya, narinig na merong ganong akusasyon sa kanya. Kahit sila nagulat eh. Si Moises parang binuhusan ng malamig na tubig nung time na yon. So nung makita niya na pinagbubulong-bulungan na siya, tumakbo na siya paalis dun sa lugar na yon. At mabilis na kumalat ang balita na may isang Egyptian na pumatay ng kapwa niya Egyptian. At hindi lang basta Egyptian, kundi yung mismong crown prince ang pumatay. So kumbaga naging malaking iskandal ito eh. So nagulat ang royal court dito sa balitang ito. Halos hindi makapaniwala yung hari eh. Ganon din yung prinsesa na nanay-nanayan niya, no? Hindi sila makapaniwala. Totoo ba to o gawa-gawa lang? Sabi siguro nila. At nasan si Moises? Bakit wala siya? Bakit hindi niya sinasagot tong mga paratang na to? So ipinahanap ng hari itong si Moises. At alam nyo, habang ipinapahanap si Moises, naging exaggerated na yung kwento o yung balita tungkol dun sa nangyari, no? Nag-imbento yung kanyang mga kalaban sa politika, yung mga naiinggit sa kanya. Nag-imbento sila ng mga dagdag na issue na kesyo balak daw ni Moises na i-liberate ang mga Israelites at gamitin ito sa isang malaking pag-aalsa para maagaw niya yung trono sa kanyang ama. So ganyan na exaggerate itong mga balitang ito, no? So syempre, ano magiging reaksyon ng hari? Na paranoid ngayong hari. Natakot siya para sa seguridad ng kanyang trono. Sabi ng hari, hanggat hindi namamatay ang Moises na yan, hindi magiging secure ang trono. Kailangan mapatay ang rebelde para maiwasan ang krisis sa kaharian. Siyempre, ma-impluensya si Moises, baka gamitin ni Moises yung kanyang impluensya sa military. So, magkakaroon talaga ng revolusyon. Yun yung mga pumasok sa isip ng hari kaya siya na paranoid. So, there's no other solution or option but to kill the rebel. Kill Moses. Baka mamaya gamitin pa yan ng mga Israelita para mag-alsa sila. At syempre, itong chismis na ito, nakarating ito kay Moises. Nalaman niya rin na gusto siyang ipapatay ng hari dahil pinaghihinalaan siyang rebelde. So ano ginawa ni Moises? Nagdesisyon siya na umalis sa Egypt at magpakalayo-layo. So ang tanong natin ngayon, ano mangyayari kay Moises? Makabalik pa kaya siya sa Egypt? Paano na niya ngayon ililigtas yung mga kapwa niya Hebreo kung gusto ng hari na ipapatay siya once na bumalik siya sa Egypt? So yan po at marami pang mga katanungan ang sasagutin natin sa susunod na episode ng ating Exodus series.